Puerto Galera ba to? Hindi po, Kalapan po to. Ay, saan yung Puerto Galera? Kasi parang kami dapat yung i-guide sa travel na to. Kasi hindi lang sa amin. dapat hindi pang paba ng buhay. Kailangan namin pampadami ng pera. Ano po yun? Sorry. Parang nagkaagawan sa picture spots. So, nakikita nag-picture. Okay itong area na to. Tignan nyo. Ano kami? Jellyfish kami. It's not coffee. Chicken fingers. Let's go! Hi guys! So, we're gonna travel again. So, we're going to Puerto Galera in Mindoro. So, katulad ng travel natin before, this trip is spontaneous only. Paano naging spontaneous? Wala kaming accommodation, wala kaming ticket sa bus, wala kaming ticket sa boat. So, lahat yun ipapurchase namin on the way. Eto, magbabalik ako sa Puerto Galera and hindi ko na alam kung ano ang aking i-expect. So, samahan nyo ako. So, this vlog will be a travel guide. So, magtitingnan natin kung magkano ang pamasahe, madali bang makapunta, madali bang maghanap ng accommodation, at maganda pa rin ba ang dagat ng Puerto Galera. Hi guys! So, dapat sa Jamliner kami sasakay. Nababa kami ng Grab dun sa area ng Jamliner. Pero wala na yung wala yung Jamliner dun. Parang bakanting lote. So, parang nalipat ata siya sa kabila. So, naglakad-lakad lang kami. Paglakad namin, nakita namin meron dong isang bus station na Crest ba yung name? Nakalagay Batangas Pier. So, doon na kami sumakay. So, katabi nito is yung Dunkin. Gagrab lang kami ng quick coffee, doon nasakay na kami sa bus. Ito yung name ng bus station, City Crest Transport. Located siya dito sa May Buendia, katabi ng Dunkin. Tapos ito yung parking ng bus, tapos katabi nun is Arellano University. Sa baba lang siya ng LRT station. Tapos may waiting area sila dyan sa loob. Dyan, may mga upuan dyan na medyo maluwag naman. Bayaran namin is 268 per head from Buendia, City Crest Bus Station to Batangas Pier. Maganda na ngayon sa terminal na to, maluag. Tapos parang systematic na siya. Ganda yung area. Parang ano na siya, parang airport na yung style niya. From my last visit kasi parang ano lang talaga siya. Hindi pa talaga modern. So, welcome to your modern Batangas Port. Oh, di ba? Modern na nga. Yes, maganda na ang Batangas Port. Mukha na siyang airport na maluag. Naka-aircon na siya, tapos marami na siyang establishment. Meron na siyang mga kainan, bake shop, may Wendy's, may Chowking, may mga Zagu, shawarma shack. Tapos, parang marami na siyang tambayan area if hindi pa ngayon yung oras ng departure nyo. Tapos hindi siya crowded kumpara dun sa last na visit ko. Before kasi parang ang upuan lang is magkakadikit, tapos hindi siya aircon, tapos masikip yung space. So check tayo ngayon ng biyahe. So dun sa side na to, yung fast cut, kaya lang ang departure niya is 3 PM pa. Dito naman sa Montenegro, 2 PM. So dito kami ngayon sa Montenegro pipila kasi 1 o'clock lang ngayon. So at least 1 hour lang kayong maghihintay dito sa terminal. Dalawa po. Ano yun, ma'am? Yung Puerto Galera ba to? Hindi po, Kalapan po to. Ay, saan yung Puerto Galera? Room 3 po. Anong number? Room 3, dulo po. Dulo. Thank you. Next po. Yeah. So yun na nga, mali tong area na to. Hindi pala papunta sa Calapan, doon daw sa may dulo yung Puerto Galera. So lipat tayo. Hindi pala yung papunta sa Puerto Galera. So, mali. Hindi dapat Calapan ang pupuntahan nyo pag pupunta kayo sa Puerto Galera. So guys, ito na yung tama. Nakasulat pala talaga is Puerto Galera. Regular lang. Ay, regular yung walang discount. Wala pong business class. Wala po. Ano to, ma'am? One way lang yung bili ng ticket. Paano pabalik? Dito lang sir kayo bili sa kabila. May ticketing naman po kami doon sa Balatero. Okay, sige. Ba't mas marami yung pila sa kabila? Anong hint? Mas marami yung pila sa kabila. Pero ito kasi 145 kaya dito kami bumili. So, para 45 minutes na lang ihintayin. Yung 1,500. Your terminal ticket, then gate 4 po. May babayaran kami sa terminal.
Opo, 50 pesos na po ata ngayon. Thank you. So, bumili kami ng one-way ticket lang muna. Papunta doon, tapos pabalik. Doon lang kayo bibili daw sa Balatero Port. So, 750 ang isa, regular rate. Doon sa dulong side na yun, kasi may babayaran daw na terminal fee. To be honest, parang hindi to travel guide kasi parang kami dapat yung i-guide sa travel na to. Kasi hindi namin alam kung tama ba yung ginagawa namin. Anyways, ganun talaga, spontaneous. Update ko na lang kayo later if makarating kami ng ng matiwasay sa Puerto Galera. So, bayad muna tayo ng terminal ticket dito. Sa window na to. Sa dulo lang siya, sa dulo. Hello po. Ilan po? Dalawa po. 920. Thank you. Terminal fee 60 pesos each. So, 750 plus 60. 810 yung nagastos namin. Papunta sa Balatero Port. So, kakain muna kami kasi meron pa kaming 30 minutes bago yung alis nung fast trap. Ito na yung bagong boarding area ng Batangas Port or Batangas Pier. Maluwag na siya. Parang na siya. Airport style na siya. Kumpara before, ibang-iba na talaga siya. Mula nung last visit ko dito. Mukha na siyang airport. Tapos yun, recap lang from Batangas Port. Pagdating namin sa Batangas Port, binayaran naming ticket is 750 going to Puerto Galera yun. Fast crop na siya. Regular price, wala siyang discount. Tapos kailangan mo magbayad ng terminal fee na 60 pesos. So, nag-inquire ako regarding sa pabalik. Sabi doon na lang daw bumili ng pabalik sa Balatero Port. May mga options doon ng mga boat. Pero, hindi kami nag-base doon sa boat dahil wala naman kami yung idea kung anong mga difference niya. Nag-base lang kami doon sa alis ng boat. So, napili namin is yung Island Water dahil ang alis niya is 1:45. Dumating kami ng 1 p.m. Yung Montenegro kasi is around 2:15 pa yung alis niya. So, doon kami sa Island Waters. Tapos tinanong ko, parang sabi ko yung business kineso. Pero parang ang sabi is wala daw or hindi available. Hindi ko lang sure kung ano doon sa dalawa. So, regular lang din yung nakuha naming ticket. Hopefully, hindi masyadong siksikan at saka maayos yung system doon sa fast craft. Before kasi, nung nakapag-visit ako ng Puerto Galera, siya? Parang bangka lang siya, tapos meron lang siyang harang sa gilid. So, may tendency minsan na nababasa yung mga pasahero sa loob. So, ngayon parang na talaga siya barko na siya based doon sa mga nakita ko. Ewan ko kung hindi ko kasi alam kung ano yung mga names ng mga, iba't ibang klase ng boat. So, ang sure ko lang is mabilis na yung biyahe kumpara before. Tapos medyo may hiluhin ako, so hopefully hindi masyadong maalon yung dagat. Hindi ko ata magagawang travel guide to. Plan ko kasi originally gawing travel guide to Puerto Galera ngayong 2026. Pero since spontaneous nga to, spontaneous akong tao, hindi ako masyado nakapag-research kung ano ba yung dapat gawin at dapat bilhin. Ganon. So parang lang kami. Pagdating dito lang kami nagtatanong. Tapos kung ano yung mga options, doon lang kami pipili. Pero luckily, nung bumabiyahe kami papunta sa Batangas Pier, meron na kaming na-contact na accommodation kasi dapat ang plan namin is mag-walk-in lang kami tapos mag-iikot-ikot kami, maghahanap kami ng mga magagandang location at mura. Yun lang sana yung balak namin. Pero kasi parang may mga nag-reply kasi sa inquiries namin tapos parang competitive yung price. Tapos okay naman yung review. So, ginrab na namin para hindi na rin kami mahirapang mag-walk-in at hindi masayang yung oras namin. Diretso pahinga na or diretso activity na kaagad or diretso kain na. Papakita ko sa inyo yung room. Nag-down lang kami ng 500 tapos na-secure na namin yung reservation ng accommodation. And then, ano pa ba? Nung nakapag-reserve na kami, kinontak kami nung accommodation na a-arrange sila ng transfer sa amin from Balatero to the hotel or accommodation. So, ang bayad is 150. Parang point to point naman na. So, nag-agree na rin kami. Okay na rin kasi based doon sa napanood ko, parang 200 ata if di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Comment down below kung ano ba talaga yung tamang rate. Samahan nyo kaming i-explore tong Puerto Galera ng spontaneously. Explain ko pala yung sarili ko kung bakit wala kaming plans Nagkataon. Wait lang. Ayan, nagbo-boarding na pala. Nagbo-boarding na pala kami. Tinatawag na nila yung Island Water na aalis ng 1:45 p.m. Pinapapunta na kami sa gate number 4. So nagtatayuan na sila. Papasok na rin kami para makaupo kami. Sunod tayo ng sunod. Mama, hindi ito yun. Alam ko na kung ba't maraming pumipila sa Montenegro. Ayun yung boat ng Montenegro. Malaki niyan. Ito yung sa amin. Pabalik na lang kami magaganon.
Kaya pala, Diyos ko, feeling ko maalon to kasi maliit. Yun pala yung reason kung ba't maraming pumipila doon. Pakalapan pala yung malaki na yun na hindi yun pa Puerto Galera. So, baka same lang naman. Ay, nga. May mga seat number ba to? Wala po. Ay, dyan. Oo, okay. Sara po, pwede rin po Sara. Maganda na yung boat, tapos ano siya, free seating siya. So wala siyang designated na upuan. Hi guys, nakarating na kami sa Balatero Port. Hello po. Sir, may PG pass po kayo. Ano po yun? Sorry. Yung ganito po. Wala ata. Ilan po kayo? Dalawa lang po. Saan po mag-stay? Peter's Inn. So nag-register lang kami doon. Ito yung babayaran. 120. So binigyan lang kami ng ganito. Okay na po. Thank you. Environmental users fee ticket, may binayaran kami 120 pesos each. Tapos after nun, yung transpo mo na papunta sa accommodation. Ito na yun. Saan yan? Hi guys, so here is our accommodation for the next 4 days. So, nakuha namin to ng 1,000 per night. Good for 2 to 3 packs na to. Wala itong breakfast kasi gusto namin mag-try ng mga food dito sa Puerto Galera. So, hindi namin nabili yung breakfast. So, 1,000 per night lang siya. Ganito siya. Yan. 2 double bed. May TV siya. Tapos, meron ditong parang closet na may mirror. May aircon siya. Tapos, meron siyang kasamang tuwalya. Tapos, may sarili siyang banyo. Spacious yung banyo. Yan. Overall, decent naman yung accommodation. So, nakalock. Parang hindi siguro yung terrace. So, overall, decent naman yung accommodation for 1,000 pesos a night. Sulit na siya. Tapos, parang 1-minute walk lang papunta sa White Beach. Itong accommodation is budget-friendly to. Tapos, paghahandaan na lang namin yung mga food. Doon kami mas magagastos tsaka activities. So, ilalagay ko sa description box link nitong accommodation if interested kayo mag-check-in dito. Kapag-check-in na kami, kasi nagugutom na kami, lalabas muna kami para maghanap ng food. Then, balitaan ko kayo later. Thank you. So guys, ito ang aming entry food. First food, hindi kayo masyadong nakapaghanap na ng food kasi gutom na kami. So, dito lang kami sa terminal kakain. Mamaya na kayong maghahanap ng mga best food here in Puerto Galera. For now, kain muna kami tapos papahinga. Dapat hindi pampahaba ng buhay. Kailangan namin pampadami ng pera. Yung pang kinakain ko is 225 only rice. Pas muna atak sa chicken. Kung nagtitipid kayo, etong terminal na restaurant na makapagsalba sa inyo. Kasi karamihan ng food nila dito is only rice. Update ko kayo later. Hi guys, it's our second day here at Puerto Galera. Ito yung first full day namin. So yesterday, more on nag-relax lang kami. Tsaka wala kayong masyadong ginawa, kumain lang. Tapos di rin kami nakapag-coffee. So today is officially our first day. So nandito kami ngayon sa Takip Silim. One of the recommendation of my cousin, sabi niya masarap tong breakfast dito. So, dito kami nag-breakfast for the day. Order lang kami nung sharing meal at saka coffee. Tapos, ang plan namin today is
magla-land tour kami since hindi pa ata ako masyadong makaswimming dahil ang sasakit ng sugat ko. Magla-land tour naman kami. Nirecommend naman sa akin ng friend ko si Daniel na mag-visit sa Tamaraw Falls. Kasi dati nakapag Puerto Galera na kami, na try na namin yung mga water activities dito tsaka yung mga island hopping and snorkeling. So yung land tour is hindi pa namin na-try, including the Tamaraw Falls. Hindi pa kami nakaka-explore. Or ako specifically, hindi pa ako nakaka-explore outside dito sa shoreline. So, tingnan natin kung anong may offer ng Puerto Galera dun sa part na yun or tingnan natin kung ano yung part ng Puerto Galera ang hindi pa natin natatry. So, hopefully, maging productive tong araw na to at marami kayong makuha mga pictures para ibang upload sa mga susunod na araw. I got espresso macchiato, 149. Hi guys! So, waiting lang kami ng activity. Inintay lang namin mag 10:15 para ma-pick up kami nung Kuya Rafi na magka-facilitate ng aming land tour. Marami kaming iikutin, isa-isahin natin ang mga wonders ng Puerto Galera. Let's go! Magla-land tour tayo. First time kong magta-try ng land tour sa Puerto Galera. Nakasakay tayo sa tuk-tuk. Hey guys, nandito ngayon tayo sa famous Tamaraw Falls here in Puerto Galera. Wow, ang taas! Maraming tao. Maraming nagpapapicture sa mga gilid-gilid. Tapos alam mo talagang tourist spot siya kasi hindi nababakante yung mga picture spots. Wow! Wow, ang ganda dito. Wow! Tamaraw Falls. Dumadami na yung tao. Diyan siya. Ganyan. Yan! Yay! Itong Tamaraw Falls, recommended to ni Daniel. Kaysa daw magpaitim ako sa dagat. Puntahan ko daw. So guys, ito yung Tamaraw Falls. Lusot niya dito. Ito yung parang water reservoir niya. Pwede daw dyan mag-swim. Tapos doon parang meron dong restaurant or tambayan or kapihan. May entrance na dito na 50 pesos. Pero wala nag-swimming. Gusto sana namin itry. Hindi pa daw crowded yun, pero para sa akin parang ang dami na masyadong tao. So parang medyo, kasi sa road lang siya, so medyo nagmamadali yung mga tao pag nag-stop. So ang tendency para nag-aagawan sa picture spots. So nakikita nag-picture ka pa, tapos sisingit na sila sa gilid. So medyo hinayaan na lang namin. Doon na lang kami sumulok kahit medyo slight lang yung nakikita ang angulo ng falls. Kasi parang may time nga or nagmamadali yung mga tao. Dahil nga nasa daanan lang yung Tamaraw Falls. So I suggest, kung mag-visit kayo ng Tamaraw Falls, punta kayo ng mas maaga. Yung hindi pa masyadong maraming tao para masolo nyo yung area or makakuha kayo ng best spot talaga dun sa picture. So yun lang naman. Second coffee of the day. I hope it works. Ice black coffee 160 plus the bean.
Yan yung View Deck Hotel and Restaurant. So, nandito kami ngayon sa Virgin Island. Virgin Island daw yung name. Free access lang siya sa beach. Free access daw siya, walang bayad. Tapos maganda yung ano niya, yung shoreline niya, maikli siya, tapos parang water na kaagad. Pero parang pagkababa mo, medyo malalim na agad yung tubig. Tapos merong ditong grotto ng Virgin Mary. Yan, may grotto ng Virgin Mary. Tapos may mga rock formation na mga picture spots. Maganda yung spot na to kasi ano siya, wala siya dun sa parang city center nila. I mean, wala siya dun sa mismong White Beach. So, hindi super dami ng tao. Kung gusto mo magmuni-muni, mag-swimming nang walang masyadong kasama, okay itong area na to. Tignan nyo, oh. Tignan nyo yung shoreline. Eto, tignan nyo yung shoreline, oh. Konti lang yung naliligo. Siguro wala pa yan 10. Yan. Kaya lang, ang disadvantage nito is medyo malayo sa accommodation, malayo sa White Beach. So, parang uwi ka ng basa. So, yun lang. Update ko kayo later sa mga susunod pa nating activity. Hi guys, nandito tayo ngayon sa, ano bang name nito? Lalagay ko na lang sa baba yung name nito. So, isa to sa mga kasama sa land tour. So, basically, ito ay isang park. Parang mahabang bridge siya. Parang tulay na merong mga yate, tapos pero meron parang dito, barko na gawa sa kahoy. So, ano lang siya, parang design lang siya. Feeling ko hindi siya nagsisail. For picture purpose lang tsaka tourist spot. Okay dito sa part na to kasi walang masyadong tao. Though merong mga may mga locals na nakatambay. Parang may malapit atang school kasi may mga estudyante. So, yun, hindi siya masyadong maraming tao. Tapos, maraming picture spots din naman. Kaya lang walang masyadong silungan, mainit. Pero if yung hanap nyo is yung lakad-lakad lang sa park, tapos chill lang, walang masyadong mga extreme activities, isa ito sa mga spot na must visit. Kasi unique yung ganitong structure, yung boat na ganyan, yung parang sa Noah's Ark na gawa sa kahoy. So, tingnan natin sa other side if may makita tayong maganda pa. Ito guys yung park na sinasabi ko na pwedeng yan, parang pwede siyang lakaran. Tapos may mga yate. Pwede kayo magka-picture sa yate. Tapos ang ganda ng dagat dito. Parang Gatorade, tingnan nyo. Parang Gatorade siya. Crystal clear, pero parang medyo deep blue. Dahil parang malalim tong part na to dahil may mga nakapark na mga yate. Tapos meron sa mga ganito sa gabi. Feeling ko sa gabi meron yung mga food trip. Kasi may mga siya. Merong mga, tawag dito. May mga tents. Kaya lang wala pang nakabukas. Parang ganun. Feeling ko sa gabi meron. Ganda, no? Ang ganda. Ganda, tsaka mainit. Tapos meron ganito dito. Nakalagay, please welcome to Puerto Galera. Yan, Puerto Galera. Yan. Dito ata guys yung yung port ng mga island natin. Kasi meron ditong meron ditong boat na dumadaong, tapos meron siyang mga turista na naka-life jacket. So, yun. Dito na siguro yung bagong sakayan for island hopping dahil malalim nga itong area na. Hi guys, it's already afternoon and andito lang ako ngayon sa kainan dito sa may beachfront. Mag-merienda lang. So nag-order ako ng spaghetti tsaka burger. Ayan. Spaghetti and burger. Tapos ito yung view ko. Ito yung view. Yan. Sa beachfront. So, malilim naman na. So, merienda lang. Then, after nito, mag-swim na. Mag-swim na kami sa side na yun. So, update ko kayo later. Tara, kaya tayo. Titikman-tikman ko lang. Quarter pounder. Katawa ka sa barang. Pinainitan. Kaya kita ko. Ito po 100 yan. Picture baboy. Sarap po yan. Picture yan. Picture yan. Ayun, ganitong isa. 35 po. Siya naman ay kalabaw.
Kapag suka. Hey guys, nandito kami ngayon sa Playa Monti. Itong location na to is parang yung tinatawag nga nilang Virgin Island daw since maraming masyadong tao sa White Beach tapos parang hindi masyadong maganda yung buhangin. Ito daw yung perfect spot for swimming. So mag-decide kayo mag-swimming sa dagat, dito kami pupunta. Nag-commute lang kami, nag-tricycle kami. Entrance fee dito is 50, Kubo is 800. Tapos ito yung entrance niya papasok. Nakalagay Playa Monti. Pakita ko sa inyo. Yung mga kubo dito. Changing room. We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk. That look could kill. They are trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't care. And dance until it's clown proof. Nobody's stopping our groove. Ooh, that's good. Parang ito yung pinakamagandang spot sa Puerto Galera in terms of that. That's good. It's just you and me. Yeah, and we can clown around. Walang katao-tao, partida. Ito ay oras lang ano. Disco, some fun like one of Ang lamig ng tubig. till morning Hindi mo mararamdaman yung init ng araw. when opinions start to guide us. Let them define us. Play it by ear. Okay, sumorder kami ng pizza tsaka mango. By the beach. Six over 10. Hindi na naman masarap. Hi guys, nandito ngayon tayo sa Muella Bay. So from Playa Monti, nakasakay kami ng blue na tricycle. So hindi yun private.
So, ang binayaran namin is 40 each lang. Kung private kami, ang sinisingil is 300. So, Pero daw, nakatipid kami. sir, underwater cave coral garden, giant clamshell, for 2 to 3 hours po tayo. Provided ang life vest natin at snorkeling gears. And then, hindi tayo allowed bumaba sa beach. If ever po, na nagkaroon kayo ng naramdaman na kati, or any concerns, si Bangkero po ang ating kasama. Relay po agad natin kay Bangkero para kung sakali mabigyan tayo ng first. Okay na po, sir. So, enjoy po. Ingat and God bless. Thank you. So, bayad po tayo. Pinsan training. Bread. Parang yan naman jellyfish. Nakita rin ako, Makati. Ano ba yun? Hi guys, katatapos lang ng activity namin sa Muebla Bay, yung snorkeling. Naglalakad kami pa uwi. Ayaw namin sumakay dun sa pila dahil mahal. Luckily, nakita namin tong Galera Cafe. Galera Cafe, parang isa ito sa mga inaay namin bago kami pumunta ng Galera. Kasi maraming recommendation to. So, magko-coffee lang kami dito for a while. Cozy yung place niya. Tapos, hindi rin siya masyadong matao dahil malayo to sa White Beach. Tikman natin yung coffee nila. Kasi mula nung dumating kami dito sa Galera, puro Americano lang yung natitake ko kasi medyo hindi masyadong masasarap yung coffee nila. So, sana makatikim ako ng masarap na coffee here. Magkano ang pad na extra shot pa na? Ano? Presyo. Parang 60. Pwede ba akong mag-pad? Sige po. Dito na lang? Pag ko na lang po dito. It's not coffeeing for me. Chicken fingers. Tapos ito yung tacos with salsa. Nachos pala, sorry. Thank you. Wow. Now it looks like coffee. Hi guys! So, tapos na lang namin yung food namin. But ang masasabi ko lang is the coffee 6/10. Meron siyang danggit dalawa. Beef tapa. Angus beef tapa. Yung akin is 325. May kasama ng brewed coffee.
Masarap yung food dito sa Cafe Marco. Ngayon lang kami nakakain ng actually na masarap na food. Our 4-day stay here in Puerto Galera. Yung itlog, maganda yung pagkakaluto. Yung tapa, malasa siya, very garlicky. Tapos yung danggit niya malutong. Tapos 325 may kasama ng brewed coffee. Ang cozy ng environment, price ko siya. Tapos attentive yung mga staff. One of the best food na na-try ko dito sa Puerto Galera. Cafe Marco is 8 over 10. Ang daming variants ng food, hindi lang itong breakfast. Meron silang mga main dish, meron silang mga pasta, meron silang pizza, meron silang pastries, tsaka mga cakes. So, all in one. Hi guys, it's our 4th day here in Puerto Galera and it's our last day na. Last day na din. So, it's 11 a.m. in the morning and nakapag-check out na kami sa accommodation. Tapos, brunch lang kami dito sa may Cafe Marco. So, ang departure ng bangka namin is 1:45. So, sinabihan kami na dapat nandun na kami sa port ng around 1 hour before. Hindi na siya katulad before nung last visit ko, which is 8 years before. 8 years ago. So, hindi na siya ganoon. Yung sand sa White Beach is medyo, hindi na siya ganong kaputi. Hindi na siya ganong kapino kumpara nung nakita ko siya before. Hindi ko alam kung bakit. May kinalaman ba yung pagputok ng taal na sunod-sunod? Tapos, medyo underwhelming yung mga choices ng food dito sa Puerto Galera. Pati yung mga coffees nila. Tapos, parang, since etong time na nga to is may crisis sa langis, parang maraming mga tricycle ang hindi standard. I mean, kung ano lang yung singil nila. Kung ano yung tingin nilang fair para sa kanila. So, ang mahal ng tricycle, parang yung 5 to 10 minutes, ang sinisingil is 300. Tapos yung mga 10 to 15 minutes na ride, 400. So, hindi ko ngayon masasabi na Puerto Galera is the cheap alternative for Boracay. Kasi kung tutuusin, kung mapaghahandaan mo yung Boracay, makakuha ka ng murang ticket. And I think the expenses will be the same lang naman. So, kahit pa paano, nag-enjoy naman. May mga spots naman na hindi ko pa na-try before nung pumunta ako dito at na-visit ngayon. Kaya lang nandun kasi nandun kasi sa back of my mind na parang nagugulangan ako sa mga tricycle ride. Kaya parang sometimes hindi rin ako masaya. Parang ganun. Hindi ko sure kung baka mamaya sa akin lang din, iba na kasi, baka mamaya nag-iba yung idea ko ng fun. Tapos yun nga, kwento ko rin pala na nag-snorkeling pala kami. Na jellyfish kami. Sabi dun sa nag-orient, pag na-jellyfish, inform namin yung bankero. Pero in-inform namin yung bankero, wala namang ginawa yung bankero. Nginatian lang kami. So I don't know if handa ba talaga sila sa mga bagay-bagay. Luckily, after 1 hour, nag-subside naman na yung kate. Pero naka-disrupt na siya ng travel namin kasi hindi na kami yung second destination sana ng snorkeling, hindi na namin pinuntahan dahil nga nangangati pa kami. Tapos walang masyadong ATM. Parang isa lang yung ATM dito sa buong White Beach. Tapos doon na sa may labas, yung 7-Eleven. So nag-offline yung sa may White Beach. So lumabas pa kami, maghanap kami ng ATM sa 7-Eleven. Bihira din yung mga establishment dito tumatanggap ng cards. Either cash or GCash. Pero in terms of accommodation, mura yung accommodation. Ayun nga, since ang mamahal ng singil ng tricycle, hindi namin na-explore yung area outside sa White Beach. Hindi namin na-explore yung medyo malalayong part. Pero sana na-enjoy nyo pa rin tong video na to. I'll try my best na ipakita yung mga best moments dito sa Puerto Galera na na-experience namin para somehow, di ba, if ito talaga yung choice nyo for travel, makita nyo yung mga spots na possible na puntahan or nagandahan kayo. At for example, ako di ako nagandahan, kayo nagandahan. So, pwede nyong magkakaroon pa rin kayo ng idea kung paano pumunta doon. So, ililist down ko yung mga budgets na nagastos namin for this trip. And then, lalagay ko sa description box yung mga area na na-feature namin at saka yung mga pamasahe na nagastos din namin from Manila to Puerto Galera and Balican. So, yun lang. I hope guys na nagustuhan nyo tong video na to. Please like and comment kung may mga suggestions pa kayo kung saan nyo pa ako gustong pumunta or saan nyo ako inire-recommend para ma-visit natin siya anytime soon. And yun lang guys. Thank you for watching and I hope nag-enjoy kayo. Until our next vlog. Bye-bye!